So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So breaking news guys, ito ho ang pinakakauna-unahang kaso ni Kadigungan simula nung umalis siya bilang presidente ng Republika ng Pilipinas at pinakauna-unahang sabina na ipinataw sa kanya ng prosecutor. Anyway, ito guys ang balita. Yan. Dating Pangulong Duterte ipinatawag ng Quezon City prosecutor sa reklamong grave threat laban sa kanya. So, ganito kasi guys yung kwento nun. Nireklamo kasi ng Makabayan Black Congresswoman na si Franz Castro, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo naman kasi yung bibig ni Kadigungan, walang preno, walang tabas ang lumalabas sa kanyang bibig. Kahit marahas, kahit matatas, wala hong tabas. So, kinasuhan siya ni Franz Castro sa ginawang grave threat laban sa kanya na ipinablish, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa channel na SMNI, sa Gikan sa Masa para daw sa bayan. So, itong issue na to ay nag-ugat sa confidential funds ng kanyang anak. So, ang unang birada lang naman dito is si Martin Romualdez. And then later on, kasi hindi naman kasi kaya ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung saan niya gagamitin ang confidential funds. Diba nga, naglaban sila ni Congressman Raul Manuel at natalo siya sa kanilang debate. Kasi nga, hindi masagot ni Vice President Sara Duterte kung saan niya gagamitin ang confidential funds at hindi niya rin masagot ang tanong na kung saan mo ginamit at paano naubos within 11 days ang 125 million. So, dahil nga doon, napag-isipan ng Congress, unanimous vote, na wag na lamang humunang bigyan ng confidential funds itong si Sara Duterte. At itong si Sara naman, nagsumbong sa kanyang tatay, na itong kanyang tatay, syempre talaga tatay lang naman, blood is thicker than water. Ayun, rumesback. Una, si Romualdez lang ang tinitirada. Tapos ngayon, si Digong, sabi niya, aminin mo na lang, Inday, kasi ginawa niyang spokesperson yung tatay niya eh. Aminin mo na lang, Inday, na gagamitin mo tong confidential funds para sa security ng mga kabataan. Yan, ang daming mga taga-bundok dyan. Yan, si Franz Castro. Nabanggit niya yung pangalan ni Franz at meron hong pagbabanta. Siyempre, di ba, bilang isang tao, kahit sino naman, pag ikaw ay pinagbantaan, mapa-jokes man yan, sa pamamaraan ng pagbibiro man yan, talagang matatakot ka kasi pagbabanta yun. So, ang ginawa lamang ho ni Franz Castro ay nagkaso siya. Nag-file siya ng formal case laban dito kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Quezon City Prosecutor. So, nag-file siya ng summon. So, yan kasi, diba? Retired ka na. Yan kasi, tapos na yung termino mo. Yan kasi, pakialamero eh. Yan yung napapala mo. Sunod-sunod yung kaso mo ngayon. Anyway, basahin natin. Naglabas ng subpoena ang Quezon City Prosecutor Office laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa grave threat na inihain ni ACT Teacher Representative Franz Castro. Matatanda ang naghabla ng criminal complaint noong Oktubre si Castro laban kay Duterte dahil sa mga umano'y banta sa buhay ng mga kongresista. Yan o, si Kadigungan, no? Talaga, ang tsakadas. Anyway, nakakuha tayo guys ng copy ng subpoena. Yan, nakikita niyo yan. Meron palang 8 copies. Tapos, ang complainant dito ay si Franz Castro. So, ipinatawag ng Quezon City Prosecutor Office si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte para humarap sa isang investigasyon sa December 4 at 11 at makapagsumite siya ng counter affidavit kaugnay ng grave threat na inihain na Teacher Representative Franz Castro. Ito ang unang pagkakataon na naglabas ang subpoena laban sa dating Pangulo matapos ang kanyang
termino. So guys, just to be fair naman kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, it is a subpoena. Natural naman talaga na kapag kakasuhan ng isang tao, maglalabas ng subpoena. Ang problema nga lang kasi talaga dito, ginawang big deal ng mainstream media na kumbaga historical daw ho itong pagbigay ng subpoena dito kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pero alam ko naman si Duterte hindi niya to papansinin. Kasi lagi namang tama yan si Tanda, 'di ba? So hindi niya yan papansinin to the point na mangalkal na lang yung bunganga ni Franz Castro dyan. Hindi niya yan papansinin. Guys, critics ako ni Duterte, pero just to be fair, it is a subpoena lamang. Kasi literal naman 'di ba na kapag kakasuhan ng isang tao, kailangan ng subpoena, 'di ba? Yun. Pero anyway, bukod pa dyan guys, maliban pa dyan sa kinaso ni Rodrigo Roa Duterte, bukod pa dyan sa kinaso ni Franz Castro, meron pa ding ilang kaso na kinakaharap ngayon si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At yun ho, yung talagang literal na malalim. Kasi yung pagkaso ni Franz Castro, mababaw lang yan. Pwede yung mag-fine ng bail, 'di ba? Mababaw lang yan. Dito naman kay sa ibang kaso ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, related to sa kaso niya sa international law, sa ICC. So, mabigat-bigat yan kasi ang daming pamilya ang biktima ng extrajudicial killing, madugong war on drugs ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte to the point na yung mga inosente, 15 years old, 16, nadadamay sa kanyang madugong war on drugs. Unlike naman dito kay Pangulong PBBM, tahimik ang kanyang war on drugs, pero nababawasan ang malaking porsyento ng mga gumagamit. Kasi nga guys, ang tinitirada ni Pangulong PBBM is yung mismong main player, yung mismong mga ugat, para hindi na lumago, hindi na dumami. Yun ho yung binibirada ni Pangulong Bongbong Marcos. And then bukod pa dyan guys, sa ICC na hinaharap ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kasabay na din nito yung ikakaso sa kanya ni Leila de Lima. Literal na mabigat din to guys. Kasi naniniwala si de Lima na kasampi itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Aguirre, sa ginawang pagkakakulong, pambabastos sa Korte Suprema ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, malalim ho ang sugat ni de Lima, and I think ngayon naghihil pa si Leila, and later on pag makapag-heal na yan, pag-uusapan na nila kung ano yung mga ikakaso dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi hindi naman tama ang ginawa niya na nilagay niya sa kamay ang kapangyarihan. So, walang fair sa judicial system natin. Pero ngayon, si Pangulong PBBM, pinangako niya na ang ating justice system is working right. So, yun lamang ho guys. Ito ho, ang kauna-unahang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte simula nung umalis siya bilang presidente. I mean, kauna-unahang ipinatawag siya at nabigyan ng subpoena ng prosecutor, ng Quezon City Prosecutor Office. So, anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.